Noong unang panahon, may isang batang lalaki na nagngangalang Jack na nakatira kasama ang kanyang ama. Nasisiyahan ang bata sa pagbabasa ng kwento tungkol sa mga higante na dati raw ikinuwento sa kanya ng kanyang ina bago ito mamatay. Ganito ang kwento. Noong matagal na panahon, ang mga monghe ay nakahanap ng magic beans na inaasahan nilang magiging daan patungo sa Diyos. Sa kasamaang palad, nang umakyat sila sa tangkay, may nakita silang ibang bagay na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Ang lugar na iyon ay Gantwa, ang tahanan ng mababangis na higante. Bumaba ang mga higante sa lupa, nagnakaw at nanloob sa sangkatauhan at nagkaroon din ng lasa para sa laman ng tao. Ang parehong kwento ay gusto rin ni Isabel, ang munting prinsesa. Binabasa ito sa kanya ng kanyang ina at nagtanong kung hindi ba siya natatakot sa pinuno ng mga higante na may 2 ulo. Sumagot ang babae ng hindi, kaya nagpatuloy ang ina. Bumalik ang mga monghe sa dark arts upang makahanap ng paraan upang mamuno sa mga higante. Gumawa sila ng korona mula sa natunaw na puso ng mga ito. Gamit ang korona, inalipin ni Haring Eric ang mga higante gamit ang korona at pinabalik sila sa Gantwa. Pinutol niya ang tangkay at bumalik ang kapayapaan sa kanyang lupain. May ilang mga relic mula sa panahong iyon na inilibing kasama ng hari at ang kwento ay naging alamat. Samantala, sinabi ng ina ni Isabel sa dalaga na si Haring Eric ay totoo. Siya ay kanyang kadugo. Nang umalis ang ama ni Jack sa kanyang silid, nagpatuloy ang bata sa pagbabasa ng kwento na nagsasabing ang mga higante ay babalik upang makipagdigma sa mundo at papatayin ang huling angkan ni Eric. Makalipas ang 10 taon, pinaalis si Jack ng kanyang tiyuhin upang ibenta ang kabayo sa lungsod, sinabihan siyang huwag magpapagambala. Pagdating sa bayan, sinubukan ni Jack na ngayon ay ganap ng binata na ibenta ang kanyang kabayo at kariton. Agad siyang nagambala ng teatro sa bayan. Muling ikinuwento nila ang kwento ni Haring Eric at ng mga higante. Nakita ni Jack ang isang magandang babae sa manonood at napansin nitong nakatitig siya sa kanya. Bago matapos ang dula, sinimulang guluhin ng 3 lalaki ang babae, kaya nagpasya si Jack na makialam nang sundan nila ito palabas. Sinuntok siya sa mukha, pagkatapos ay nakiusap sa mga lalaki na pakawalan ang babae. Biglang may lumitaw na Royal Guard sa likuran niya. Humingi ng tawad ang mga lalaki sa Royal Guard dahil ayaw nilang magkaroon ng problema at nang makita nilang sumakay si Princess Isabel sa isa sa mga kabayo, lumuhod sila sa pagkamangha. Paglingon ni Jack, sinabihan din siya ng Royal Guard na lumuhod. Sa labas ng teatro, napagtanto niyang may nagnakaw ng kanyang kariton. Samantala, pinag-uusapan ni na Roderick at Wick ang kanyang magiging kasal sa prinsesa. Nakasalubong nila ang isang monghe at pinadaan ito. Pagdating nila, naabutan nilang magulo ang lugar. Mabilis na sinuri ni Roderick kung nasa lugar ang mga nakatagong relic. Ninakaw na ang magic beans, ngunit nandoon pa rin ang korona ni Haring Eric. Inutusan niya si Wick na isara ang mga pintuan ng lungsod at hanapin ang monghe. Napagtanto ng monghe na hinahanap siya. Nang dumating si Jack upang ibenta ang kanyang kabayo, inalok ng monghe ang bata ng 10 tanso para sa kabayo at papayag sana si Jack kung nasa kanya ang pera. Dahil dito, inalok siya ng monghe ng beans bilang collateral. Hindi pumayag si Jack, kaya sinabi nito sa kanya na ang mga ito ay banal na relic na maaari niyang ibalik sa Abbey kapalit ng perang ipinangako sa kanya. Sinabi ng monghe sa kanya na huwag mawala ang beans o mabasa ito. Habang pinag-iisipan pa ni Jack ang alok, kinuha na ng monghe ang kabayo at umaalis na sa lungsod. Bago siya makatakas, pinahabol siya ni Wick sa kanyang mga tauhan at nahuli siya. Kasabay nito, pinapagalitan si Jack ng kanyang tiyuhin dahil ipinagpalit ang kabayo sa beans. Sa parehong oras, pinapagalitan ng hari ang prinsesa tungkol sa pagtakas mula sa palasyo nang walang mga tagapagbantay. Tanong niya kung bakit niya ipapakasal siya sa isang tao na doble ang edad sa kanya at hindi naman niya mahal tulad ni Roderick. Samantala, nagalit ang tiyuhin ni Jack at inihagis ang beans sa mesa, sinabing kailangan niyang ibenta ang natitirang ari-arian ng mga magulang ni Jack. Nakiusap siya na huwag gawin iyon, ngunit hindi pumayag ang tiyuhin. Nakiusap si Isabel sa kanyang ama na hayaan siyang malayang maglibot sa kaharian, ngunit sinabi nito sa kanya na ayaw niyang mawala siya tulad ng kanyang ina. Umalis si Isabel na bigo, ngunit ng gabing iyon, sinuway niya muli ang kanyang ama. Kasabay nito, iniinteroga ni na Wick at Roderick ang monghe. Sinabi nito na dapat ay iniwan na lang nila ang beans kung saan sila inilibing dahil gawa ang mga ito sa dark magic. Pagkatapos ay pinatay siya ni Roderick. Nang maglaon, nag-aalala si Jack tungkol sa kanyang tiyuhin dahil hindi pa umuuwi at umuulan. Sa parehong oras, naligaw ang prinsesa nang makita niya ang mga ilaw sa bahay ni Jack at sinundan ang mga ito. Habang naghahanda si Jack na lumabas at hanapin ang kanyang tiyuhin, may kumatok sa kanyang pinto. Inanyayahan niya ito sa loob at nagkwentuhan sila. Habang pumapasok ang tubig sa ilalim ng bahay, palapit sa isang magic bean, nag-usap sina Jack at Isabel tungkol sa mga libro at pakikipagsapalaran. Pareho silang nagkunwaring hindi nila nakikilala ang isa't isa. Tinanong ni Jack kung ano ang tinatakasan niya. Sinabi niyang naghahanap lang siya ng pakikipagsapalaran at lumuhod si Jack. Ipinaalam na alam niya kung sino siya. Sinabi ni Isabel sa kanya na tumayo. Pagkatapos ay pinasalamatan siya sa pagtatanggol sa kanyang dangal. Nagsisimula ng tumubo ang bean sa ilalim ng bahay, ngunit hindi pa rin alam ng dalawa.
Ibinigay niya sa kanya ang kanyang paboritong libro tungkol sa mga higante at sinabing umaasa siyang makikita niya ang kanyang hinahanap. Biglang nagsimulang yumanig ang bahay at isang higanting tangkay ang pumunit sa sahig ng bahay. Tumilapon si Jack sa labas at si Isabel ay naiwan sa loob. Tinatangay ang bahay ng lumalaking puno, kaya tumalon si Jack dito upang matulungan si Isabel. Habang tumataas ang bahay, nakalapit sa pinto si Jack at sinubukang pumasok. Binuksan ni Isabel ang pinto, halos mahulog siya pababa. Hinawakan niya ang kamay nito, ngunit nahulog pa rin siya pababa ng tangkay, dala ang bracelet ng kanyang ina. Ligtas na bumagsak si Jack pababa, ngunit nawalan ng malay. Kinabukasan, ginising siya ng hari at tinanong kung bakit nasa kanya ang bracelet ng kanyang anak. Nakilala si Jack ni Elmont mula sa palengke at pinayagang magpaliwanag. Tutulungan siya nito at ni Roderick na hanapin at iligtas si Isabel. Nang maglaon, umaakyat ang mga lalaki sa tangkay. Malinaw na may binabalak si Roderick. Tinanong ni Jack si Elmont kung ano sa tingin niya ang nasa itaas, ngunit hindi ito naniniwala sa mga higante. Sinabi niya kay Jack na hindi niya dapat ginagawa ito upang mapabilib ang prinsesa dahil kahit na hindi pa kasalan ni Isabel si Roderick, hindi siya makakapag-asawa ng karaniwang tao tulad niya. Tinulungan ni Crow si Jack na makarating sa kabilang tangkay, ngunit sa kasamaang palad ay nahulog siya. Iniligtas nila siya at patuloy na umakyat sa napakalaking tangkay. Nadulas ang ibang kasamahan at nakasabit pa, ngunit pinaputol ni Roderick ang lubid na hindi alam ni Elmont. 6 na lamang silang natira. Kinabukasan, nagising sila at napagtanto na narating na nila ang tuktok ng puno. Dahil wala ang prinsesa sa bahay ni Jack, pumasok sila sa mundo ng mga higante upang hanapin siya. Habang nagsisimula ang paghahanap, pinigilan ni Roderick si Jack at pinagbantaan para sa natitirang magic beans. Ibinigay niya ito at pinagbantaan na huwag magsasalita. Ngunit nagtago si Jack ng isa sa mga beans at inilagay sa kanyang kwentas. Sina Elmont at Crow ay nakahanap ng bakas na iniwan ni Isabel. Sinundan nila ito nang biglang nakita ni Jack ang librong ibinigay niya sa kanya. Sinabi sa iba na nagtago siya doon. Nakakita sila ng ilang sirang sanga at ipinalagay ni Jack na may malaking bagay na dumukot sa kanya. Inutusan ni Elmont ang mga lalaki na maghiwa-hiwalay sa 2 grupo. Kalaunan, silang 3 ay nakakita ng ilang tupa at sinubukang manghuli, ngunit bigla silang nabitag ng isang patibong. Sinimulang putulin ito ni Elmont nang may napansin siyang papalapit. Nang makalabas sila, nagtago sila mula sa papalapit na higante. Kumain ito ng buong tupa pagkatapos ay naamoy si Crow at natagpuan siya. Tumakbo ang lalaki, ngunit narating siya ng higante sa ilang mga talon. Habang naghahanda itong kainin si Crow, tumakbo si Elmont papunta dito at sinaksak ito, ngunit siya ay sinipa. Pinulot sila ng higante at dinala habang sinusundan sila ni Jack. Samantala, nakarating ang kabilang grupo sa isang waterfall, kaya sinabi ng tagapagbantay kay Roderick na umupo at magpahinga habang siya ay hahanap ng ibang daan. Ngunit nilinlang nila ito at itinulak mula sa waterfall. Biglang may isang higanting sumunggab kay Wick at kinain siya. May isa pang higanting lumitaw, ngunit nakuha ni Roderick ang korona sa tamang oras at nailigtas ang sarili. Sinundan ni Jack ang higante patungo sa isa sa kanilang mga lungsod. Kasabay nito, si Isabel ay kasalukuyang bihag ng isang higante na nagtatanong kung paano siya nakarating doon. Hindi siya sumasagot. Nang tanungin siya nito kung may ibang darating para sa kanya, sinabi niyang mag-isa siya. Ngunit alam ng 2 ulo na higante si General Fallon na si Isabel ay angkan ni Haring Erk. Ipinakita niya siya sa kanyang mga tauhan, sinabing bumalik na ang mga tao. Biglang dinala ng isang higante sina Crow at Elmont doon. Tinanong ng pinuno ng mga higante ang 2 at nang ininsulto siya ni Crow, kinain siya nito. Pinagbantaan ni General Fallon si Elmont na kakainin niya si Isabel kung hindi siya sasagot sa kanyang mga tanong. Nang biglang lumitaw si Roderick na suot ang korona, lumuhod sa kanya ang lahat ng higante, maging ang general. Natuwa si Elmont nang dumating siya, ngunit si Roderick ay umupo lamang sa trono. Sa pagtataka ng 2, iniutos ni Roderick sa mga higante na lumaban para sa kanya bilang kanilang hari at sakupin ang lupa bilang kanyang hukbo. Hindi nagustuhan iyon ni General Fallon. Samantala, natagpuan ni Jack ang lungsod at narinig si Isabel na nakikiusa para sa kanyang buhay habang siya ay dinadala palayo. Siya at si Elmont ay inihahanda upang kainin. Dumating si Jack upang iligtas sila habang ang higanting kusinero ay naghahanap ng isang bagay. Hindi niya mailabas si Isabel, kaya lumapit siya kay Elmont at binigyan siya ng kutsilyo. Bumalik ang higante, halos mapatay si Elmont, pagkatapos ay inilagay siya sa oven. Bago siya maluto, umakyat si Jack upang kunin siya habang pinalaya niya ang kanyang sarili. Biglang hinila ng higante si Isabel mula sa hawla at naghahanda ng hiwain siya nang kunin ni Jack ang isa sa mga kutsilyo sa kusina at sinaksak siya nito. Pinalaya ni Elmont ang kanyang sarili at nagtago si Isabel habang si Jack ay nakabitin sa likod ng higante. Hinampas nito ang sarili sa pader na pumatay sa kanya. Humanga si Elmont na pumatay ng higante si Jack. Samantala, tinanong ng hari ang isa sa kanyang mga general kung dapat ba nilang putulin ang tangkay. Sinabi ng lalaki na ang tangkay ay 100 pataas, ngunit 100 pababa. Pabalik sa Gantua, inutusan ni Roderick ang isa sa mga higante na magbantay sa gilid. Sinundan nila ang ilog patungo sa gilid kung saan natagpuan nila ang nagbabantay na higante na natutulog. Nakaisip si Jack ng paraan, nagisingin ito gamit ang pugad ng mga bubuyog. Nilapitan nila ito at inilagay nila ang pugad sa loob ng helmet ng higante. Naghintay sila ng sandali, pagkatapos ay nagising ang higante at pagkatapos ay nahulog. Nagyakap sina Isabel at Jack, ngunit hindi pumayag si Elmont. Nang paalis na sila, sinabi ni Elmont sa kanila na kailangan niyang manatili at harapin si Roderick. Sinabi niya kay Jack na iuwi ang prinsesa at ginawa siyang tagapagbantay.
Nagpaalam si Isabel sa kanya at umalis ang dalawa. Samantala, nakita ng hari ang nahulog na higante pagkatapos ay inutusan ang kanyang general na putulin ang tangkay para sa ikabubuti ng kaharian. Kinuha ng hari ang espada ng kanyang general at humihingi ng tawad sa kanyang anak bago niya simulan ang pagputol. Kasabay nito, sina Jack at Isabel ay bumababa sa tangkay at nakita ang kanilang lungsod sa paanan nito. Naghalikan sila pagkatapos ay nagtaka kung ano ang ginagawa ng mga tao sa ibaba ng tangkay. Seryosong isinasagawa ang operasyon upang putulin ang tangkay. Samantala, sa gantua, naghihintay si Elmont kay Roderick sa gilid. Nagising siya ng papalapit na hukbo ng mga higante. Dumating si Roderick at pumunta sa gilid nang biglang inatake siya ni Elmont at nahulog ang natitirang beans. Nahulog sila sa loob ng kuweba at nag-away. Humingi ng tulong si Roderick sa mga higante kaya sinabi ni General Fallon na hukayin ang butas. Nag-away sina Roderick at Elmont at ang ibabaw si Roderick nang makuha ni Elmont ang kanyang espada at masugatan siya. Naghukay ang mga higante sa bato ngunit hindi nakuha si Roderick sa oras bago siya mamatay. Ang nagawa nila ay kunin ang korona. Isinuot ito ni General Fallon bilang singsing at naging hari ng mga higante. Samantala, nagtagumpay ang mga lalaki na putulin ang isang bahagi ng tangkay. Nang magsimula itong yumanig at maputol, naramdaman ito ni Isabel at Jack sa taas. Ang malalaking tangkay ay nagsimulang bumagsak sa mga tao sa paanan nito. Sinabi ni Jack kay Isabel na kumapit. Tumalon si Elmont sa tuktok ng tangkay bago ito tuluyang gumuho at pinanood ito ni General Fallon. Sinakyan ni Jack at Isabel ang tangkay at ginamit niya ang isa sa mga sanga nito bilang lubid upang makababa sila. Ang natitirang bahagi ng tangkay na sinasakyan ni Elmont ay halos umabot sa palasyo at winasak ang isang bahagi nito at tumalon siya sa tubig. Nadurog ang puso ng hari dahil akala niya ay nawala na ang kanyang anak. Biglang lumapit ang kanyang general at dinala siya sa kanya. Sinabi ni Isabel sa kanya ang tungkol kay Roderick. Umalis si Jack at nang magtanong si Isabel tungkol sa kanya, hinabol siya ng hari. Ginantimpalaan niya si Jack sinabing bilang isang ama, hindi niya siya sapat na magantimpalaan. Lumabas si Isabel na nakasuot ng baluti at habang nagpapaalam sila, ibinigay niya sa kanya ang libro upang maalala siya. Sumakay siya kasama ang kanyang ama patungo sa palasyo. Kasabay nito, nahanap ni General Fallon ang natitirang magic beans. Inihagis niya ang mga ito sa tubig at agad na sumibol. Inihanda ni General Fallon ang kanyang mga tauhan habang ang mga bean ay nagsisimulang tumubo sa mismong gilid ng kanilang lupain. Sinimulan ng mga higante na umakyat at itulak pababa ang mga tangkay. Sa lupa, nahanap ni Jack ang kanyang kabayo at nakita ang mga higantang bumababa pagkatapos ay sumakay upang ipaalam sa hari. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga higante. Sinabi ni Jack sa isang monghe na patunugin ang alarma at habang papalapit siya sa hari, sinabi sa kanila ang tungkol sa mga higante. Nakita nila ang mga higante sa likuran niya. Nagmadali ang lahat pabalik sa lungsod na hinahabol ng mga higante at pinapatay ang mga tauhan ng hari. Hinabol ni General Fallon ang hari, ngunit pinabagal sila ng unang tangkay na pinutol. Inihanda ni Elmont ang hukbo sa lungsod para maghanda. Naghihintay si Elmont na dumating sila sa lungsod upang sindihan ng langis. Pumasok ang hari sa lungsod at itinaas niya ang drawbridge bago makarating si Jack dito. Tumalon siya, ngunit tumalon din si General Fallon. Itinulak siya ni Elmont mula sa tulay at nasunog siya sa langis. Naghanda ang ibang mga higante na pumasok sa lungsod, ngunit nakaligtas si Fallon sa ilalim ng tubig. Nagkita muli sina Elmont, Jack at Isabel. Sinabi niya sa hari na nasa mga higante ang korona at bigla silang naghagis ng kampana sa lungsod pagkatapos ay kumapit sa drawbridge gamit ang mga kawit. Sinabi ng hari kay Isabel na pumunta sa kanyang silid at magsindi ng parola upang balaan ang ibang mga kaharian. Sinabi niya kay Jack na alagaan siya. Nagawa ni na Elmont at ng iba na i-hold ang drawbridge. Dinala ni Isabel si Jack sa isang shortcut at dumaan sila sa libingan ni Haring Eric. Nakarating sila sa maharlikang silid nang may narinig sila sa ilalim ng sahig. Tinulak ito ni General Fallon at tumakbo sila. Patuloy na sinubukan ng hukbo na mapigil ang mga higante, ngunit patuloy itong gumaganti. Naghagi sila ng nasusunog na mga puno sa lungsod. Naamoy ni Fallon ang prinsesa habang nagtatago sina Jack at Isabel. Natagpuan niya sila at tumakbo sila pataas sa isang makitid na hagdanan. Maabot sila at sinunggaban si Isabel. Pagkatapos ay sinunggaban din si Jack. Habang lalamunin na ng higante si Jack, inilabas niya ang natitirang magic bean at inihagis sa bibig nito. Nagsimulang sumibol ang bean sa kanyang tiyan at lumabas mula sa kanya. Pinatay siya at winasak ang palasyo. Habang ang mga piraso ng higante ay nahuhulog sa paligid ni Jack, ang kanyang kamay na may korona ay nahulog sa tabi ni Jack. Samantala, hinila pabalik ng natitirang mga higante ang drawbridge. Kaya, isinara ng mga tao ang mga pintuan ng lungsod. Naghanda sila para sa pagdating ng mga higante at naghintay habang sila ay pumapasok. Biglang nakita nila ang palasyo na winawasak ng puno at ibinaba ng mga higante ang kanilang mga sandata pagkatapos ay lumuhod sa harap ng hukbo ng tao. Lumitaw si Jack na suot ang korona at hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Makalipas ang mahabang panahon, binabasa ni Jack ang katapusan ng kwento sa kanyang mga anak kung saan pinabalik ang mga higante sa kanilang lupain at ang prinsesa kasama ang kanyang prinsipeng magsasaka. Ang korona ay makikita sa kasalukuyang panahon habang may isang guide na nagsasabi tungkol dito sa ilang estudyante. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong video.